Sabi ng analyst, iisa lamang daw ang kahihinatnan ng XRP setup na ito. Ayan, ang kasalukuyang galaw ng XRP ay tahimik ngunit delikado sa parehong bullish at saka bearish traders. Matagal na pong nagko-consolidate sa XRP mula taong 2024 hanggang 2026. At ayon po sa analyst dito na si Steph Crypto, halos kapareho ito ng nangyari bago ang historic 2017 rally. Noon nag-sideways po sa XRP ng halos 395 days bago po siya sumabog mula sa presyong 0.006 hanggang $3.84. Ngayon halos pareho na ang bilang ng araw at pareho rin ang low volatility compression. Kaya sa technical na pananaw, ang ganito pong setup ay hindi senyales ng kahinaan kundi pag-iipon ng lakas. Sa market impact, malinaw na ang ganitong klase ng consolidation ay madalas pinapasok ng smart money, hindi ng retail hype. Tayo bilang mga traders, madalas naiinip po sa sideways market, pero dito kadalasang nangyayari ang accumulation phase. Kapag nabasag po ang key resistance, sabay-sabay ang liquidity at volume na pumapasok. Kapag nagkatotoo ang fractal comparison, malaki po ang posibilidad na makita natin ang multi-stage rally. Hindi ito garantiya, ngunit sa market history, bihira itong mauwi sa wala. Ngayon ay paano po nagiging retirement strategy sa XRP nang hindi ito binebenta? Nagbabago na ang pananaw ng mga tao tungkol sa retirement. Ayon po kay Jake Claver, mas maaga na ngayong nagpaplano ang mga nasa 40s dahil ayaw na nilang umasa sa traditional employment. Sa modern financial landscape, ang crypto tulad ni XRP ay hindi lang pang trade, kundi pang structure ng long-term wealth. Sa halip na ibenta, ginagamit ito bilang asset sa loob ng legal entities tulad po ng LLC at saka living trust. Para po sa market impact, mahalagang maintindihan na ang ganitong approach ay hindi po nagdadagdag ng selling pressure. Kapag si XRP ay nakahold sa LLC, hindi po siya active sa trading, kundi nakalak po sa long-term positioning. Tayo bilang mga holders ay mas nagiging patient kapag malinaw po ang structure. Ang ganitong setup ay nagbibigay po ng legal protection, tax efficiency at saka generational transfer. Ibig sabihin mas kaunting panic selling at saka mas stable na investor base para kay XRP. Ngayon ay bakit mas dapat pagtuunan ng pansin ang $10 XRP kaysa sa $100 ngayon? Matapos pong mag-close or magsara si XRP sa negative territory, muling nabuhay po ang debate tungkol sa realistic price targets. Ayon po rito kay Mason vs. Lewis, ang triple-digit XRP ay sobrang exaggerated para sa short to medium term. Kahit malakas po ang simula ng taon, hindi po sapat ang momentum para umabot sa $100 sa loob ng isang cycle. Sa halip, mas may saysay na tutukan ang achievable milestone na $10. Sa market psychology, mas healthy po ang ganitong pananaw. Ang $10 XRP ay nangangailangan pa rin ng ilang daang porsyentong pagtaas. Hindi ito maliit na galaw, ngunit mas kaya itong suportahan ng liquidity volume at saka fundamentals. Kaya para sa atin, mas nakakapagplano po tayo kapag realistic ang target. Mas kaunti ang disappointment at mas malinaw ang risk management. Ito po ang pagkakaiba ng speculation at saka structured analysis. Bakit may mga nagsasabing darating ang panahong hindi mo na alam ang yaman mo kay XRP? Ayon po kay John Square, ang mga long-term holders ng XRP ay maaaring umabot daw sa puntong hindi na nila masubaybayan ang eksaktong value ng kanilang hawak or holdings. Ang ideyang ito ay hindi tungkol sa hype, kundi sa time and compounding effect. Kapag pumasok po ang institutional adoption,
ETF inflows at mga real-world usage, sabay-sabay itong nag-iipon ng pressure sa supply. Sa market impact nito, ang ganitong narrative ay nanghihikayat ng strategic patience. Tayo bilang mga holders ay mas nagiging long-term thinkers. Kahit 1,000 hanggang 10,000 XRP ay tinitingnan na bilang meaningful exposure. Kapag ang asset ay nagiging bahagi ng financial infrastructure, ang valuation ay hindi na madaling sukatin sa daily price. Ito ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na undervalued pa rin si XRP ngayon. Bakit sinasabi ng analyst na hindi ito lahat para lang sa $10 XRP? Ayan. Kahit bumaba po sa XRP ng halos 50% mula sa peak, hindi ito nakapagpahina sa long-term believers. Ayan po kay XRP dito, ayan, ang lawak ng mga ETF inflows, regulatory developments at saka institutional treasury adoption ay hindi po tugma sa $10 ceiling. Mahigit $1.16 billion na ang pumasok sa mga spot XRP ETF nang walang net outflows. Ang market impact po nito ay malinaw. Ang institutional capital ay hindi po mapasok para sa maliit na galaw. Kapag ang mga kumpanya ay naglalagay ng XRP sa treasury, ibig sabihin ay pang-dekada ang pananaw. Tayo bilang mga investors ay dapat po nating maintindihan na ang presyo ay laging nahuhuli sa fundamentals. At ang $10 ay maring checkpoint pero hindi po destination ayon sa ganitong pananaw. Bakit sinasabi ng expert na hindi sapat ang 20,000 XRP? Marami po ang naniniwala na sapat na ang 20,000 XRP para sa financial freedom. Ngunit ayon po sa XRP veteran, kahit umabot pa sa $100 sa XRP, ang $2 million ay maaaring hindi tumagal ng ilang dekada. Isinasaalang-alang dito ang inflation taxes at lifestyle cost. Ang headline numbers ay madalas nakakalito. Sa market education, mahalaga po ang ganitong usapan. Hindi lang dami ng token ang basihan, kundi strategy at saka planning. At tayo bilang mga holders, kailangan po nating isipin ang sustainability, hindi lang peak valuation. Ang tunay na financial freedom ay kombinasyon po ng asset growth, cash flow at saka discipline. Hindi po ito simpleng hintay lamang sa presyo. Bakit may researcher na nagsasabing incomprehensively high ang magiging presyo ni XRP? Yan, ang researcher po rito ay si Smoke, kung saan ayon sa kanya, ang sagot ay nasa institutional documents, hindi sa social media hype. Ang blockchain protocols ay may direct monetary value kumpara sa internet protocols noon. Kapag ang infrastructure ay monetizable, ang valuation ay nagiging ibang usapan. Sa XRP ay tinitingnan bilang settlement layer asset, hindi po speculative token. Sa market structure, ang ganito pong framing ay critical. Ang high unit price ay kailangan para sa global settlement upang maiwasan ang slippage. Kapag sa XRP ay ginamit sa trillions of value transfer, natural na tataas ang demand. Kaya para sa atin, dapat po tayong tumingin sa function bago presyo. Value follows utility ayon po sa institutional lens. At ayan, ayon po kay ang masasabi ko po, meron pa pala tayong isa pang balita. Dalawa po pa pala. Yan, walo po ito. Ayan. Bakit may mga nagsasabing intentional ang pagbalik ni XRP sa presyong $3 plus? Ayan, ayon po kay Mason vs. Lewis, ang rally patungong $3 ay hindi po aksidente, kundi mensahe. Ipinapakita po nito na sa XRP ay kaya pa ring mag-rally ng bigla. Ang moral ng market ay critical. Kung hindi ito nangyari,
mas lalala ang negative sentiment noong 2025, nitong nakalipas lamang na taon. Sa market dynamics, ang capability ay mahalaga. Hindi kailangang manatili sa $3 ang asset. Ang mahalaga ay nagawa po niya ulit. Ito ay nag-reset ng perception sa liquidity at relevance. Tayo, para sa atin, ay mas nagiging alerto po tayo kapag alam nating kaya pa nitong gumalaw ng mabilis. At ito po ang ating panghuling balita rito. Bakit muling napag-usapan si David Schwartz bilang si Satoshi? Ayan, sa isa pong exchange gamit ang Grok AI, tinanggal ang lahat ng kandidato at iniwan si David Schwartz. Muli nitong binuhay ang matagal ng speculation. Bagamat mariin itong itinanggi ni Schwartz, ang kanyang background sa cryptography at saka distributed systems ang dahilan ng patuloy na usapan. Sa market sentiment, ang ganitong narrative ay hindi po direktang price driver, ngunit attention driver. Kapag ang isang figure ay palaging nasa sentro ng usapan, nadadagdagan ang visibility ng ecosystem. Kaya para sa atin, dapat ihiwalay po natin ang kwento sa fundamentals. Ang XRP Ledger ay nananatiling relevant anuman ang identidad ni Satoshi. At ayan, sa kabuuan, malinaw po na si XRP ay hindi po simpleng speculative asset. Siya ay nasa gitna ng technical consolidation, institutional positioning at saka regulatory evolution. Para sa atin, kailangan po nating mag-isip ng mas malalim kaysa sa daily price. Ang tanong ay hindi kung kailan gagalaw sa XRP, kundi handa ba tayo kapag gumalaw na siya? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood. Pakipanood na rin yung sunod, yung mga recommended or suggested na mga videos dito.